Life After Prison, by Silence You, Kabanata 2871 hanggang 2900. Mabilis na tumayo si Amethyst, at malakas na inihagis ang kanyang tasa ng tsaa sa lupa, bago nagpahayag ng may matuwid na determinasyon. Dahil lahat ay sumasang-ayon sa planong ito, iniuutos ko na maglulunsad tayo ng kontra-atake laban sa mga demonyo sa loob ng 2 araw. Bilang pinuno ng sekta ng Grundy Uno Sacred Land, si Amethyst ay nasa ilalim ng matinding pressure simula pa noong nagsimula ang digmaan. Mapagulo man sa North Sea, panawagan para sa tulong mula sa Delhi, o mga isyu sa South Sky, hindi maaaring maging pabaya si Amethyst, dahil sa takot na ang anumang aksidente ay maaaring humantong sa pagkawasak ng Sacred Land. Sa panahong iyon, siya ay parang isang bumbero, na patuloy na nagpapadala ng suporta sa North Sea at sa Delhi. Kaya, dahil sina Xavier at Gren ay malubhang nasugatan, ito ang perpektong pagkakataon upang lipulin ang mga demonyo. Bukod dito, dahil ang mga elder ay nagkakaisa sa matuwid na galit at determinasyon, naniniwala siyang hindi mabibigo ang kontra-atake. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito, gumawa si Amethyst ng matapang na desisyon na maglunsad ng kontra-atake laban sa mga demonyo. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, at ang mga elder na may Supreme Paragon ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kagalakan. Si Severin din ay nagrelax sa kanyang nakakunot na mga noo. Bakit dapat hayaang kabkuban tayo ng mga demonyo? Panahon na para gumanti tayo at pahirapan sila. Kung tuluyan nating malipol ang 2 pangkat ng mga demonyo at makukuha ang mga kayamanan mula sa kanilang mga imbakan, walang alinlangang lubos nitong mapapahusay ang lakas ng Grundy Uno Sacred Land. Naisip ni Severin. Pagkatapos ay tinalakay ni Amethyst ang mga detalye ng nalalapit na malawakang pag-atake sa mga pangkat ng demonyo kasama ang iba pa at nagtalaga ng mga gawain ayon dito. Pagkatapos noon, bumalik na ang bawat isa sa kanila sa kani-kanilang lugar upang maghanda para sa pag-atake. Sa isang pag-iisip lamang, agad na nag-teleport pabalik sa Enchanted Peak si Severin. Mayroon pa akong 2 araw para patatagin ang aking cultivation. Panatag na panatag ni Severin ang kanyang sarili sa loob-loob. Hindi lamang niya kailangang patatagin ang kanyang cultivation, kundi nilayon din niyang linangin ang top-tier divine technique, ang Triumphal Creation, mula sa loob ng Wood Emperor's Immortal Art. Bagamat hindi kayang buhayin ng Triumphal Creation ang mga patay, kaya nitong pagalingin ang mga pinsala hanggang sa punto ng pagpapanumbalik ng laman at buto, na ginagawa itong isang top-tier healing technique. Bukod dito, malapit itong nauugnay sa mga batas ng paglikha, at kung magtagumpay siya sa paglinang nito, magbibigay ito sa kanya ng bagong pag-unawa sa mga batas ng paglikha. Umupo nang nakakross ang mga paa, mabilis na tinawag ni Severin ang kanyang divine weapon, ang Green Emperor Pagoda. Gamit ang isang pagkumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang Green Emperor Pagoda sa labas ng Enchanted Peak, pagkatapos ay kumurap ang kanyang figure habang papasok siya sa spatial realm ng Green Emperor Pagoda. Pagpasok sa ika-9 na palapag na may 20 beses na time acceleration, sinimulan ni Severin na higupin ang nakapalibot na spiritual energy upang patatagin ang kanyang cultivation. Bilang isang level 8 Supreme Paragon, kabilang na siya sa mga pinaka-elite na nilalang sa buong Blue Realm. Bukod pa rito, dahil sa kanyang paglilinang sa Supreme One Scripture at sa kanyang mga pamamaraang nilikha mismo, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang mga ordinaryong level 8 Supreme Paragon. Kahit ang mas mahihinang kalahating immortal ay walang kapantay para sa kanya. Sa ilalim ng 20 beses na pagbilis ng oras ng Green Emperor Pagoda, 20 araw ang lumipas ng tahimik sa loob. Sa sandaling iyon, si Severin ay lumitaw na parang isang tahimik na matandang monghe, ang umaalon na aura sa paligid niya ay ganap na pinipigilan. Mula sa malayo, tila siya ay isang ordinaryong tao, walang anumang kahanga-hangang presyon. Nagbigay siya ng impresyon na siya ay kaisa ng langit at lupa. Pagkagising, agad na naramdaman ni Severin ang mga pagbabago sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, at pagkatapos suriin ang kanyang katawan, siya ay napasigaw sa tuwa. Sa wakas, napatibay ko na ang aking matatag na pundasyon. Ngayon, oras na para linangin ang teknik ng Triumphal Creation. Mabilis niyang pinakalma ang kanyang isipan, itinoon ang kanyang konsentrasyon habang sinimulan niyang linangin ang teknik ng Triumphal Creation.
Ang banal na teknik na ito ang tugatog ng immortal art ng Wood Emperor. Hindi ito kilala sa pagiging nakamamatay nito kundi sa banayad at pangmatagalang epekto nito, na nagdaragdag ng mahabang buhay at lubos na epektibo sa pagpapagaling ng mga pinsala. Ang teknik ng Triumphal Creation ay makakatulong kay Severin, na nakaranas ng maraming labanan, na mas maunawaan ang mga batas ng paglikha. Bagamat ang kanyang pag-unawa sa mga batas ng paglikha ay umabot na sa isang mataas na antas, mayroon pa siyang ilang distansya bago maabot ang kumpletong yugto. Ang bawat cultivator ay maaaring maunawaan at pahalagahan ang 3,000 Mighty Principles. Gayunpaman, sa Supreme Paragon level, kailangan ng isa na sumanib sa mga panuntunan ng langit at lupa upang tahakin ang kanilang sariling landas. Tunay nga, ang pag-unawa ng bawat individual sa parehong landas ay magkakaiba, na haantong sa mga pag-uuri sa mga cultivator. Ang mga Royal Paragon ay ang mga nakaunawa sa pinakasimpleng pag-unawa sa mga batas. Ang mga kalahating immortal ay ang mga nakamit ang higit na kahusayan, at tanging ang mga tunay na immortal ang ganap na nakabisado sa mga batas, na nagpapahintulot sa kanila na sumisid sa ilog ng panahon at makakuha ng mas malalim na pananaw sa mga prinsipyo ng langit at lupa. Kapag naperpekto na ang isang batas, maaari na nilang simulan ang pag-unawa sa iba. Bagamat nakamit na ni Severin ang mataas na antas ng kahusayan sa mga batas ng paglikha at kasanayan sa espada, mayroon pa siyang ilang distansya bago makamit ang pagiging perpekto. Ang pagiging perpekto sa isang batas ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ganap na kontrol dito, na nagpapahintulot sa cultivator na ilabas ang walang hanggang kapangyarihan nito. Halimbawa, kunin natin ang mga batas ng paglikha, hindi pa kayang lumikha ng buhay mula sa wala o buhayin ang mga patay si Severin, ngunit kaya niyang pahabain ang buhay ng mga halamang gamot at pabilisin ang paglaki ng mga puno. Siyempre, may mga limitasyon kahit sa loob ng mga batas ng paglikha. Gayunpaman, naging iba ang mga bagay pagdating sa mga panuntunan ng panahon. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng panahon ay hindi matitinag. Nakakaapekto ito sa lahat, kahit ang mga tunay na immortal ay hindi pa nalalampasan ang ilog ng panahon at napapailalim pa rin sa impluwensya nito. Gayunpaman, ang haba ng buhay ng mga tunay na immortal ay napakahaba, na sumasaklaw sa mga iyan na hindi maintindihan ng mga ordinaryong individual. Siyempre, para kay Severin, ang mga konseptong ito ay malayo pa ring mga pangarap. Isa lamang siyang level 8 Supreme Paragon noon, medyo malayo pa rin sa pagiging isang tunay na immortal. Ang labis na pag-iisip tungkol dito ay magdaragdag lamang ng mga hindi kinakailangang alalahanin at problema. Huminga ng malalim upang pakalmeyan ang kanyang isip, mabilis niyang tinipon ang malawak na banal na liwanag ng mga batas sa loob niya. Ang mga batas ng paglikha ay nagsimulang umikot at magsama sa kanyang mga kamay, na naglalabas ng isang makapal na aura ng buhay sa anyo ng isang nagliliwanag na berdeng ilaw na marahang nagliwanag sa kanyang mukha. Sa isang iglap, ang buong espasyo sa loob ng Green Emperor Pagoda ay napuno ng isang nagliliwanag na liwanag habang ang kapangyarihan ng paglikha ay walang tigil na dumadaloy. Ang estadong ito ay nagpatuloy ng halos kalahating buwan, salamat sa 20 beses na pagbilis ng oras ng pagoda. Habang tahimik na lumilipas ang kalahating buwang pagsisikap sa loob ng pinabilis na panahon ng kalawakan ng pagoda, si Severin, na nasa isang estado ng pagmumuni-muni, ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa isang biglaang paglanghap, ang berdeng ilaw na nakapalibot sa kanyang katawan ay sumulpat patungo sa kanya na parang isang batis, at kalaunan ay nawala sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, isang berdeng banal na ilaw na kasing kapal ng hinlalaki ang mabilis na lumabas sa labas ng kanyang katawan, na bumubuo ng isang kakilakilabot na banal na kadena ng kaayusan, na naglabas ng isang maringal at nakakatakot na aura. Sa banal na kadena ng kaayusan na ito, ang dumadagandong na puwersa ng buhay ay kumalat, at ang malalalim na ron ay kumikinang. Isang malawak na ngiti ang kumalat sa gwapong mukha ni Severin nang makita iyon. Nako, sa wakas ay matagumpay ko nang nalinang ang Triumphal Creation Technique. Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha ang isang lantang halamang pang-7 baitang mula sa kanyang singsing pangkalawakan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang korona ng halaman, pinaganya niya ang kapangyarihan ng paglikha, at agad na nasaksihan ang halos lanta at walang buhay na halamang umusbong muli sa masiglang buhay. Ang mga tuyot na bahagi ay naging mabilog at buo, at ang mga tuyong dahon ay naging malago mula sa dilaw.
Napansin pa ni Severin na ang halamang gamot, na orihinal na 300 taong gulang lamang, ay tila tumanda na nagpapakita ng mga bakas ng paglago na katulad ng isang 8th grade na halamang gamot. Hahaha. Sa ganitong nakapagliligtas buhay na trump card, kahit ang isang kalahating immortal na master ay hindi ako matatakot. Tuwang-tuwa si Severin, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang tawa. Sa hinaharap, gaano man kalala ang kanyang mga pinsala, hanggat nananatili ang kapangyarihan ng paglikha, agad niyang mapapagaling ang kanyang sarili. Matapos tumawa ng malakas ng ilang sandali, mabilis niyang itinago ang kanyang halamang gamot. Pagkatapos ay kinuyam niya ang kanyang kamao upang maramdaman ang umaagos at nakakatakot na kapangyarihan sa loob niya. Kung makakaharap ko ulit si Gren, kaya kong magbigay ng isang nakamamatay na suntok sa isang suntok lang. Tumaas ang kumpiyansa ni Severin kasabay ng matagumpay na paglinang ng teknik ng Triumphal Creation. Lumakas ng malaki ang kanyang lakas simula nang makaabot siya sa tagumpay. Nasiyahan sa kanyang pagtatasa sa kanyang sarili, itinaas ni Severin ang kanyang braso at tiningnan ang singsing na nasa kanyang daliri, sinuri ang laman nito gamit ang kanyang banal na pandama. Sinimulan niyang imbentaryuhin ang mga natamo mula sa mga nakaraang labanan. Sa sandaling iyon, mayroon siyang 3 piraso ng banal na ginto. Ang unang dalawa ay ang Dragon Patterned Red Gold at ang Lotus Purple Gold na nakuha mula sa Dragon Palace Treasury, at ang Rainbow Divine Gold na nakuha mula sa angkan ng Burke. Bukod pa rito, mayroon na si Severin ng Oculus Blade, 9 na piraso na lamang sa 10 banal na ginto ang kulang sa kanya. Ang huling piraso na lamang ang kulang sa kanya, na magbibigay daan sa kanya upang i-upgrade ang Oculus Blade sa isang tunay na immortal na sandata. Siyempre, bukod sa mga banal na ginto, nakakuha rin siya ng maraming 9th grade alchemical pills. Nariyan ang Supreme Light Pill mula sa Dragon Palace Treasury, na maaaring magpahusay sa mana ng isang Supreme Paragon sa loob ng 100 taon, pati na rin ang Enlightenment Pills na ibinigay ng angkan ng Menzi, na maaaring mapabilis ang pag-unawa sa mga batas ng isang Supreme Paragon. Bukod dito, nariyan ang Celestial Grade Pitch na kanyang nilinang sa loob ng kanyang inner world. Malapit, ang kalahati ng ilusyonadong ilog ng panahon na ipinagkaloob sa kanya ng Green Emperor ay walang humpay na dumadaloy, kasabay ng mga alon na umaalon dito. Matapos suriin ang kanyang inventaryo, hindi napigilan ni Severin ang pagbuga ng malalim na hininga. Hindi na siya ang bagong dating nakakapasok lang sa Blue Realm. Mayroon na siyang 3 Divine Grade Techniques, ang Supreme Oneness Scripture na ipinasa ni Old Wako, ang Wood Emperor's Immortal Art na nakuha mula sa natitirang kaluluwa ng Green Emperor, at ang Hidden Divine Technique na nilikha niya mismo. Maging ang Celestial Grade Divine Techniques, na tila napakahalaga sa paningin ng maraming Level 9 Supreme Paragons, ay taglay ni Severin sa iba't ibang anyo. Kabilang sa mga ito ay ang Dharma Energy, Stellar Punch, 5 Elements Mudra, Chaotic Sword Wheel, Triumphal Creation, at ang Space-Time Domain na nabuo sa pamamagitan ng pagsasanib ng Power of Time at Power of Space. Tungkol naman sa mga Divine Weapons, si Severin ay may Oculus Blade, isang Divine Weapon na kayang dumaan sa 5 kalamidad, na may kapangyarihang bahagyang mas mababa kaysa sa mga Celestial Weapons. Bukod pa rito, taglay niya ang Green Emperor Pagoda, isang sukdulang kayamanan. Malamang na may inggit ang mga tagalabas at mababaliw sa gulat kung malalaman nilang ang isang Level 8 Supreme Paragon tulad ni Severin ay nagtataglay ng napakalaking kayamanan. Kapansin-pansin ang kanyang pag-unawa sa space-time domain. Bagamat limitado lamang ito sa ilang dosenang yarda ang saklaw, nauugnay pa rin ito sa Power of Time at nagsisilbing trump card ni Severin. Matapos masusing imbentaryo ang kanyang buong pagkatao, binawi ni Severin ang kanyang banal na sentido ng may nasisiyahan na ekspresyon. Dahan-dahan siyang bumangon, at tamad na nagunat, na nagdulot ng sunod-sunod na mga tunog ng pagkalabog na lumabas mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalkula, napagtanto niya na 2 araw na ang lumipas sa labas ng mundo, at ang araw na iyon ang araw na ilalunsad nila ang kontra-atake laban sa mga demonyo. Totoo nga, sa susunod na sandali, ang jade pendant na nakasabit sa kanyang baywang ay nag-vibrate, kasunod ang isang transmisyon ng banal na sentido mula kay Amethyst. Mabilis na lumabas si Severin mula sa Green Emperor Pagoda nang marinig ang anunsyo. Samantala, sa harap ng tarangkahan sa bundok ng Grundy Uno Sacred Land,
ang napakalaking summon airship ay lumulutang sa kalangitan, na naglalagay ng malawak na anino sa tarangkahan. Walang ekspresyong nakatayo si Carson sa unahan ng barko, habang si Wallet ay naglalabas ng isang umuugong na espada, sabik na kumilos. Hinaplos ni Heath ang kanyang mahabang bigot habang bahagyang nakakunot ang noo. Sina Hepman at Coogan ay nakatayo ng may matinding determinasyon, nasa tabi ng mga Royal Paragon at mga disipulo na Paragon, lahat ay sabik na inaabangan ang paparating na misyon. Si Amethyst ay nakatayo ng may pagmamalaki sa unahan, ang kanyang mga titig ay matalim. Habang nanginginig ang espasyo, lumabas si Severin, pinagmamasdan ang tanawin bago tumango kay Amethyst at sumakay sa airship. Noon lamang nagsalita si Amethyst. Si Severin ang mamamahala sa operasyong ito. Dapat sundin ng lahat ng matatanda at ng iba pa ang kanyang mga utos. Naiintindihan ko, sabay-sabay na tugon ni Carson at ng iba pa. Umakyat si Severin sa proa ng barko at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao kay Amethyst. Magtiwala ka, sisiguraduhin kong ligtas ang pagbabalik ng lahat. Dahil sa kanyang pinagsamang cultivation, ang lakas ni Severin ay hindi lamang lubos na tumaas kundi pati na rin, tiwala siyang kaya niyang patayin si Gren sa isang suntok lamang sa isang rematch. Pagkatapos magpaalam kay Amethyst, itinaas ni Severin ang kanyang braso, bumuo ng isang serye ng mga handsil, at hindi mabilang na daloy ng mga panuntunan ng kalawakan na celestial na liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Binalot ng kapangyarihan ng kalawakan ang summon airship, dahilan para mawala ito mula sa tarangkahan ng bundok ng Grundy Uno Sacred Land sa kamangha-manghang bilis. Pagkalipas ng ilang segundo, ninanipyala ni Severin ang napakalaking airship upang magbukas ng isang portal, at naglakas loob na pumasok sa espasyo ng kawalan. Matapos lumipad ng 10,000 milya, tumawid sa hindi mabilang na mga bundok, ilog, at tumawid sa dulo ng Eastern Sea, nagsimulang lumitaw ang kurba ng lupa sa abot tanaw. Pinigilan ng mga pasahero sa airship ang kanilang pananabik nang makita iyon at nagmukhang palaban. Sa wakas, narating na nila ang season. Ginamit ni Severin ang kanyang banal na sentido upang mabilis na suriin ang lumulutang na lupain sa unahan. Ito ay puno ng amoy ng dugo at may mga parang multo na kumikislap kahit sa liwanag ng araw. Isang walang katapusang itim na demonyong enerhiya ang bumalot sa kalangitan, na nagdulot ng madilim at nakakatakot na kapaligiran sa ibabaw ng season, na nagmumukhang impyerno sa lupa. Bigla, lumitaw ang summon airship mula sa kawalan, na nagdulot ng malawak na anino sa ibabaw ng lupain. Kasabay ng mabilis na pag-ikot, nakarating ang airship malapit sa tarangkahan ng bundok ng Wicked Tribe. Sa di kalayuan ay naroon ang punong himpilan ng Wicked Tribe, na ang mga lambak nito ay puno ng mga buto at isang malamig na hangin na parang mga tambol ng digmaan. Sa ilalim ng nakakatakot na hangin ito, ang buong lugar sa loob ng radius na libu-libong milya ay napuno ng katahimikan, walang anumang senyales ng buhay. Kakaibang mga puno na may mga mukha ng tao ang nakasabit sa lupa, at mga kalansay na isda ang lumangoy sa mga kama ng ilog. Habang sila ay lumalakad, ang nakapalibot na enerhiya ng demonyo ay lalong naging siksik at mabigat. Nang pumasok ang summon airship sa teritoryo ng Wicked Tribe, sa kailaliman ng malayong bundok, naramdaman ng hindi mabilang na mga disipulo ng multo ang paparating na isang sakuna at biglang nagising. Nako hindi, atake ng kalaban. Atake ng kalaban. Bilasan ninyo, tawagin ninyo ang 5 matatanda upang manguna. Bumagsak na ang mga elder, at patay na ang pinuno ng sekta. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Hindi mabilang na mga cultivator ng Wicked Tribe ang sumigaw sa takot. Sa kaibuturan ng Whitebone Mountain, sa loob ng natatanging Blood Pond World ng Wicked Tribe, ilang level 8 Supreme Paragon Demons ang tumingin sa paparating na summon airship ng may takot at pangamba. Lahat kayo, dapat na tayong tumakas agad. Bulalas ng isang pandak at matandang lalaki na may malaunggoy na mukha at may kwintas na gawa sa mga bungo ng sanggol na nakasabit sa kanyang leeg. Nang inig siya ng walang tigil ng tumangala at nakita si Severin at ang iba pa na mabilis na papalapit. Sa tabi niya, isa pang lalaking nasa katanghaliang gulang na may mabangis na anyo, kulong parang leopardo, at balbas na parang tigre ang galit na tumitig sa matandang lalaki at kumulog. Tumakas. Saan tayo makakatakas? Sa kabila ng mabangis na anyo at matigas na ugali ng lalaking nasa katanghaliang gulang, mayroon siyang banayad na pag-iisip.
Mabilis niyang napagtanto na sa kanilang kasalukuyang lakas, malamang na hindi nila matatakasan si Severin at ang iba pa. Bukod dito, kung maglalakas loob ang Grundy Uno Sacred Land na atakihin ang Wicked Tribe sa kanilang sariling lupain, tiyak na handa na sila at hindi sila hahayaang makatakas ng madali. Dahil bumagsak ang pinuno ng ating sekta at namatay ang ating mga elder, ang ating Wicked Tribe ay natitira na lamang na may ilang level 8 Supreme Paragon na tulad natin. Sa aking palagay, dapat nating buhayin ang protective formation at humingi ng tulong sa Yellow Ghost Tribe. Matatag na sabi ng matipunong lalaki. Dahil doon, mabilis niyang ginamit ang isang token sa kanyang baywang, dahilan para manginig ang buong bundok bago dahan-daang umangat ang isang napakalaking porma sayon. Mula sa labas, ang porma sayon ay tila nakakatakot, nababalot ng itim na hangin at umalangaw-ngaw sa mga sigaw ng mga multo at lobo. Nang makita ito, inalis ng iba ang anumang pag-iisip ng pagtakas at nagsimulang humingi ng tulong sa Yellow Ghost Tribe sa Las Bonercat. Sa kabila ng libu-libong milya na naghihiwalay sa kanila, para sa Supreme Paragon, ang mga distansyang iyon ay maaaring tahakin sa oras na kinakailangan upang magtimpla ng kalahating tasa ng tsaa. Hanggat kaya nilang magtiis sa maikling panahong iyon, maaari silang maghintay sa pagdating ng Yellow Ghost Tribe. Dahil sa realisasyong ito, ang takot na mga puso ng Level 8 Supreme Paragon ay nagsimulang bahagyang maging matatag. Samantala, pinahinto ni Severin ang airship sa kalangitan sa labas sa itaas ng Whitebone Mountain. Tiningnan niya ang porma sayon na bumabalot sa Whitebone Mountain ng may kunot-noo. Ang porma sayon sa harap niya ay patuloy na nagbabago at lumalaban sa banal na sentido. Kakaiba ang lahat sa paligid. Malamang na hindi ito kayang basagin ni na Severin at ng iba pang mga Supreme Paragon kahit na magtulungan sila. Severin, anong gagawin natin? Tayo ang magiging katatawanan sa buong Blue Realm kung hindi natin malusutan ang porma sayon. Tanong ni Carson, na nakatayo sa tabi niya, nang may madilim na ekspresyon. Nag-isip sandali si Severin bago dahan-daang sumagot. Huwag kang mag-alala, babuliin ko ito gamit ang aking espada. Lumitaw ang Oculus Blade sa kanyang kamay, at isang nakakatakot na espada ang agad na sumabog mula sa kanyang katawan, bago nagtagpo at naging isang matalas na sinag ng espada sa ibabaw ng Oculus Blade na nasa kanyang kamay. Ang tunog ng nababasag na kawalan ay umalangaw-ngaw sa hangin, at ang malabong itim na protection na porma sayon ay agad na bumukas. Nang makita ito, naglunsad si Severin ng ilang karagdagang mga suntok ng espada. Ang nakakatakot na mga sinag ng espada ay bumangga sa protection na porma sayon bago sumabog at naging sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog. Sa isang iglap, ang napakataas na porma sayon na binubuo ng demonyong enerhiya ay nagkapira-piraso. Sa sandaling gumuho ang porma sayon, si Carson at ang iba pang mga elder na sabik na naghihintay sa unahan ng barko ay agad na tumalon palabas. Ang kanilang mga figure ay naging mga guhit ng liwanag habang dumiretso sila sa tarangkahan ng bundok ng Wicked Tribe. Patayin. Kasabay ng sigaw na ito, daan-daang maharlikang disipulo ng mga Paragon ang sumunod, bawat isa ay gumagamit ng kani-kanilang mga pamamaraan. Nang makita ang eksenang ito, ang mga Wicked Tribe Level 8 Supreme Paragons sa Blood Pond World ay agad na natakot, namamanhid ang kanilang mga anit, at nanlamig ang kanilang mga gulugad. Ang tanging nasa isip nila ay, tapos na tayo. Ito siguro ang kalooban ng langit. Samantala, sa isang bundok na may 5 taluktok sa hilagang bahagi ng kontinente, hindi mabilang na itim na hamog ang umiikot. Ang 5 taluktok na ito ay pumailan lang sa lupa na parang mga daliri, na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga tulay na bakal na lubad. Sa paanan ng bundok ay isang walang katapusang lawa ng dugo na naglalabas ng mainit na singaw, at ang makapal na amoy ng dugo ay pumuno sa hangin, na nagpapasuka sa mga tao. Ang lugar na ito ay ang Las Bonercat, kung saan naninirahan ang Yellow Ghost Tribe. Sa sandaling iyon, sa pangunahing bulwagan ng pangunahing taluktok, ang pinuno ng sekta ng Yellow Ghost Tribe, ang kagalang-galang na matandang demonyong si Zion, ay nakasimangot ng malalim. Nang matanggap ang senyales ng pagkabalisa mula sa Wicked Tribe, agad niyang pinatunog ang gininto ang kampana upang ipatawag ang mga elder ng Supreme Paragon mula sa iba't ibang bulwagan ng walang pag-aalinlangan. Habang nakatingin sa 8 o 9 na Supreme Paragon sa bulwagan, nagsalita siya ng may kaunting pagkabalisa. Mga kapwa ko elder,
Natanggap ko lang ang balita na ang Wicked Tribe ay inatake ng Grundy Uno Sacred Land. Ano? Ang nakakapanabot na balitang ito ay ikinagulat ng lahat, na nag-iwan sa 8 o 9 na Supreme Paragon na tulala. Kailan naging ganito katapang ang Grundy Uno Sacred Land, na nangahas na pumunta mula sa Midland upang salakayin sila? Walang oras si Zion para sagutin ang pagkamangha ng lahat at mabilis na nagutos. Bilisan ninyo ang pag-ipon ng ating mga puwersa para matulungan natin ang Wicked Tribe. Natural lamang na hindi siya maaaring tumayo ng walang ginagawa kapag inaatake ang kanyang kapwa-demonyong sekta. Total, malamang na sila na ang susunod kapag nalipol na ang Wicked Tribe. Simula noong labanan sa East Plain ilang araw na ang nakalipas, hindi na nagawang kontaken ni Zion si Gren kahit anong pilit niya. Ang katotohanang ang Grundy Uno Sacred Land ay nakarating ng malayo sa season ay medyo nagpabalisa sa kanya. Kasabay nito, hinawakan ni Severin ang Oculus Blade sa harap ng Whitebone Mountain. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng espada at ang kanyang kabagsikan ay walang kapantay. Hinarap niya ang mga tumatakas na Devil Cultivator sa pamamagitan ng pagpabagsak sa kanila isa-isa. Ang pagkawala ni Hora, ang kanilang kalahating immortal, at ni Seren, ang kanilang pinuno, ay nagdulot ng matinding dagok sa lakas ng Wicked Tribe. Iilan na lamang ang natitirang Supreme Paragon. Ang pinakamalakas sa mga iyon ay halos nasa level 8. Bilang tugon sa agresyon ng masasamang puwersa, ang Grundy Uno Sacred Land ay nagpadala ng mahigit 6 na level 9 Supreme Paragon, kabilang si Severin, na ang lakas ay kapantay ng isang kalahating immortal. Sa loob ng Whitebone Mountain ay isang pandak at maliit na matandang lalaki na nakakilala sa kakilakilabot na sitwasyon ng kanilang tribo at nagplanong gumawa ng isang palihim na pagtakas. Gayunpaman, mabilis siyang tinarget ni Hepman na pumunta sa season at Las Bonerkat upang maghiganti. Kung hindi dahil sa alyansa sa pagitan ng dalawang pangunahing sekta ng Devil at ng Primordial Sacred Land, ang mga Menzies sa East Plain ay hindi sana nahaharap sa ganitong kalamidad. Galit na galit sa nangyari sa kanilang angkan, na puno ng puot ang mga mata ni Hepman. Gamit ang kapangyarihan ng isang level 9 Supreme Paragon kasama ang kanyang espiritual na sandata, pinagaan niya ang trabaho sa matandang duwende. Samantala, ang natitirang level 8 Supreme Paragon ay madaling makuha ni Severin at ng iba pa. Hindi nagtagal, isang madugong labanan ang bumuhos sa Whitebone Mountain, at lahat ng Devil Cultivator ay napatay. Mula sa sandaling iyon, ang mga kuta ng Devil tulad ng Wicked Tribe ay mawawala na. Bilang catalysta na nagpasimula sa bagong panahon, pinagmasdan ni Severin ang pagpatay ng may malamig na pakiramdam ng paglayo. Matapos kumpirmahin na wala sa mga Devil Cultivator ang nakatakas, tumuloy siya sa pangunahing bulwagan ng Whitebone Mountain. Una niyang nakita ang mga nakapangangilabot na eksena ng mga labi ng kalansay at mga kakaibang estatwa, at ang kanyang pangamoy ay sinalanta ng nakakasukang amoy ng dugo. Gayunpaman, nalampasan niya ang discomfort at sinimulang suriin ang lugar gamit ang kanyang banal na pandama. Sa loob lamang ng ilang sandali, natagpuan ni Severin ang silid ng kayamanan sa kaibuturan ng Blood Pond World. Sa kabila ng kanilang nakatagong lokasyon at mga porma sayon, napatunayang hindi sila hadlang sa kanya. Total, ang kanyang primal spirit ay nabuo na sa isang solar spirit, at sa gayon ay lubos na lumago ang kanyang banal na pandama. Gamit ang isang harang ng kanyang Oculus Blade, nalagpasan niya ang mga harang at pumasok sa silid ng kayamanan. Sa loob, natagpuan niya ang saganang ginto, metal na euro, pati na rin ang iba pang mga halamang gamot na nasa ika-7 at ika-8 baitang. Ang mga kayamanan ay kumikinang ng maliwanag, at isang makakapal na lilang hangin ang nabuo sa gitna ng mga ilusyon ng namumulaklak na gininto ang lotus. Ang tanawin ay ikinatuwa ni Severin dahil nagpapahiwatig ito ng mas malalaking kayamanan na nakatago sa loob. Hamukay siya ng mas malalim at dinagtagal ay natuklasan ang isang piraso ng mineral na kasing laki ng kamao na naglalabas ng mahinang itim na liwanag. Sa paligid nito ay isang malakas na enerhiya na siyam na nether. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinugot ang ginto. Malamig ito sa paghipo, at naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng lupa na nagmumula rito. Ito ang 9 Nether Divine Gold. Bulalas ni Severin, gulat na gulat sa kanyang natuklasan. Ang 9 Nether Divine Gold, na nabuo mula sa enerhiya ng siyam na impyerno pati na rin ang nadungisang enerhiya mula sa lupa,
ay lubhang mahalaga dahil sa paghahalo nito sa mga patakaran ng lupa. Sino ang mag-aakala na ang huling piraso ng banal na ginto ay matatagpuan dito mismo? Namangha si Severin sa kayamanang kasing laki ng palad. Hindi nagtagal ay napalitan ito ng tuwa, dahil sa wakas ay nasa kanya na ang lahat ng 10 piraso ng banal na ginto. Napuno ng pag-asa ang puso ni Severin sa posibilidad na ang Oculus Blade ay muling magiging isang celestial weapon. Bagamat ang Green Emperor Pagoda ay isang mahusay na celestial weapon, ito ay pangunahing ginagamit para sa suporta at sa gayon ay wala itong gaanong kakayahang pumatay. Ang katotohanang nakamit na ni Severin ang malaking tagumpay sa mga patakaran ng swordsmanship ay nangangahulugan na ang paggamit ng isang uri ng sword-type treasure ay maaaring lubos na mapahusay ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Nang makumplito ng 9 Nether Divine Gold ang kanyang koleksyon ng banal na ginto, itinago ito ni Severin at sinuri ang mga natitirang bagay sa treasure room gamit ang kanyang divine senses. Sa kasamaang palad, wala na siyang nakitang mas mahalaga pa. Ang pinakamahalaga ay ilang ordinaryong metal na euro, pinong ginto, o mga 8th grade pills at mga 9th grade pills. Dahil wala nang iba pa roon, binawi ni Severin ang kanyang divine senses. Lumabas siya sa Blood Pond World at bumaling sa mga sabik na Royal Paragon disciples na naghihintay sa kanya. Mayroong ilang metal na euro at pinong ginto sa loob. Ituring mo itong isang pagkakataon para makuha mo ang mga ito. Ang natitira ay ibibigay sa Sacred Land. Ipinahayag ni Severin sa kanila. Pagkatapos ay bumalik siya sa summon airship at umupo nang nakakross ang mga paa. Si Severin ay isa ng level 8 Supreme Paragon, kaya't halos hindi niya nakitang magamit ang mga kayamanan sa silid-yaman ng Wicked Tribe at iniwan ang mga ito para sa iba pang mga disipulo. Nang marinig ang kanyang mga tagubilin, sina Carson, ang unang elder, at Wallet, ang pangalawang elder, ay ginalugad ang silid-yaman kasama ang iba pa. Uminom sila ng ilang tableta o halamang gamot na sa tingin nila ay maaaring maging kapaki-pakinabang at binawi ang kanilang malay. Sila ay mga level 9 Supreme Paragon, na halos kapantay ni Severin at inilagay sila sa piling iilan sa loob ng hierarkiya ni Blue Realm. Hindi na sila interesado sa mga ordinaryong kayamanan. Ipinagmamalaki ng Wicked Tribe ang malaking lakas at mga mapagkukunan bilang isa sa 9 Sacred Land. Sa tulong ng daan-daang disipulo, agad na naubos ang mahahalagang gamit sa silid-yaman. Bumalik ang lahat ng mga disipulo sa airship na may mga ngiti sa kanilang mga mukha habang masigla nilang pinag-uusapan ang kanilang mga natuklasan. Hahaha, sa tingin ko makakagawa ako ng isang tagumpay sa pagtatapos ng linggo. Nagulat ako nang makakita ako ng Grande Spirit Pill sa silid ng kayamanan. Maswerte lang ako, nakakuha rin ako ng ilang magagandang halaman. Hindi ako nagugulat na ang isang sacred land na tulad nito ay maaaring magkaroon ng napakaraming mapagkukunan. Ngumiti si Severin habang pinagmamasdan ang masiglang mga disipulo. Habang nakatitig sa malayo, bulong niya sa sarili. Susunod, ang Darkness Sacred Land. Hindi pa natatagalan niyang nasabi ay naramdaman ni Severin ang mga pagbabago sa espasyo sa unahan. Isang daanan ang lumitaw sa harap nila, kasunod ang paglitaw ng isang barkong may sakay na 12 ng mga Devil Cultivator na may masamang enerhiyang dumadaloy sa kanila. Habang dumidilim ang langit, ang kaluskos ng kidlat at dagandong ng kulog ay parang isang apocalyptic resurrection. Sa barko ay halos 10 Supreme Paragon na bawat isa ay naglalabas ng isang napakalakas na kapangyarihan na nagpadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Si Zion, na nakaupo sa taiman, ay may nakamamatay na tingin habang sinusulyapan ang mga buto at bangkay na nakakalat sa Whitebone Mountain. Nagsisisi siya na huli na siyang dumating para tulungan ang Wicked Tribe at pigilan ang kanilang tuluyang pagkalipol, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang kilos habang sinusulyapan ang mga tao sa likuran niya. Dumating si Zion na handa, dala ang 10 Supreme Paragon, kung saan 6 sa kanila ay level 9 Supreme Paragon. Bukod pa rito, dala niya ang pinakamahalagang kayamanan ng Darkness Sacred Land, ang True Immortal Jade Charm, isang napakahalagang artifact na nagprotekta sa Darkness Sacred Land kahit sa pinakamatinding kalamidad at krisis. Kahit na hamina na ang kapangyarihan sa loob ng Jade Charm sa loob ng 10,000 taon, napatunayan pa rin itong matibay laban sa ilang level 9 Supreme Paragons. Kahit ang paglapit ng isang kalahating immortal ay mag-iiwan sa larangan ng digmaan na malubhang nasugatan ng charm. Dati,
Pinili ni Gren na huwag itong dalhin sa kanyang paglalakbay patungong Midland dahil gusto niyang magkaroon ng sandata ang kanyang sacred land na magagamit kapag humaharap sa mga kalaban. Dahil gumaganti ang Grundy Uno Sacred Land laban kay Season at naging sanhi ng pagkamatay ng Wicked Tribe, walang nagawa ang Darkness Sacred Land kundi harapin ang isang malagim na katotohanan. Habang papalapit ang mga lihis na cultivator mula sa Wicked Tribe sa Whitebone Mountain, ang dating masayang kapaligiran ay natakpan ng nagyayelong tensyon. Lumuwag ang ekspresyon ng mukha ni Carson nang makilala niya sila. Dumating na ang Darkness Sacred Land. Nakatayo sa proa ng airship, panatag si Severin. Wala kang dapat ikatakot, mayroon lamang silang 10 Supreme Paragons. Hanggat hindi sumipot si Gren, makakayanan natin ang mga nauna sa atin. Sa likuran niya, sina Wallet, Heath, Hepman, at ilan pang iba ay agad na nagtayo ng posisyong pandigma. Nagsimulang tumaas ang kanilang mana, at handa na silang makipaglaban sa mga demonyo. Sumulong si Severin kasabay ng hangin sa ilalim ng kanyang mga paa at itinaas ang kanyang sarili sa ibabaw ng mga puting ulap. Kasabay nito, ang kanyang Oculus Blade ay umalangaw sa sword wheel at naglabas ng isang kakilakilabot na espiritu ng pakikipaglaban. Sa isang mabilis na galaw, pinakawalan niya ang isang mabangis na sinag ng espada na humiwas sa kawalan at nagpabago sa lupain sa paligid niya. Ang hiwa ay may walang kapantay na intensyong pumatay at itinuro patungo sa espasyong kinalabasan ni Zion at ng kanyang mga kakampi. Papatayin kita. Nag-alab ang galit ni Zion sa katapangan ng isang level 8 Supreme Paragon na tulad ni Severin na maglunsad ng isang pag-atake. Dahil nagsanay sa kailaliman ng Darkness Sacred Land, narinig lamang ni Zion ang mga kwento tungkol sa mga kamakailang nagawa ni Severin. Gayunpaman, ibinaluwala niya ang mga ito bilang mga pagmamalabas lamang. Nang sa wakas ay nasaksihan niya ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Severin, ngumiti siya at itinaas ang kanyang tila tuyot na kamay upang magbigay ng isang malakas na sampal. Sa isang iglap, isang seismic na pagbabago ang naganap sa paligid niya nang lumitaw ang isang napakalaking devil seal sa harap niya. Ang seal ay nagpalabas ng mga kulog, at mayroon itong pulang madugong liwanag. Ang lakas ng teknik na iyon ay magpapang-inig kahit sa isang level 9 Supreme Paragon. Sa kasamaang palad para kay Zion, ang kanyang kalaban ay ang halos makapangyarihan na si Severin. Pang-uuyam ni Severin. Ha, hindi ako matatakot sa maliit na pagpapakita na yan. Pagkatapos ay pinaikli ni Severin ang diwa ng 5 elemento at ginamit ang 5 elements mudra upang mapaglabanan ang atake. Isang nakabibinging pagsabog ang narinig, at ang kasunod na pagsalakay ng mga elemento ay sum-iris sa lupang nasa ilalim niya. Halos kalahati ng dating kahangahangang Whitebone Mountain ay naging mga durog na bato, naiwan na lamang ang isang maliit na bahagi ng dating taas nito. Atake. Sumali sa labanan sina Carson at ang kanyang mga kasama nang makita ang unang galaw ni Severin, pinakawalan ang kanilang sariling mga espiritual na kayamanan habang sila ay nagbabagong anyo bilang mga guhit ng liwanag at nakipaglaban sa mga demon cultivator sa himpapawid. Dumami ang mga pagsabog, at hindi nagtagal at napuno ng mga kislap ang kalangitan. Kasunod ng malalakas na kalabog ng labanan, lumabas ang mga shockwave mula sa gitna na naging sanhi ng pagbitak ng lupa habang ang magma ay bumubuga ng ilang metro ang taas. Samantala, natagpuan ni Zion ang kanyang sarili na mas seryoso sa labanan matapos makipagpalitan ng ilang suntok kay Severin. Naiwan siyang namangha habang papalapit ang labanan, dahil ang lakas ni Severin ay kapantay ng lakas ng mga Elite Level 9 Supreme Paragon kahit na mas mababa ito ng isang antas. Wala sa mga galaw ni Zion ang nakapagtama kay Severin, dahil napanatili ng huli ang kalamangan ng walang kahirap-hirap. Nadurog ang puso ni Zion nang mapansin niyang halos hindi pinagpapawisan si Severin. Matatalo ako kung hahayaan ko lang na magpatuloy ang mga bagay na ito. Nagngingit-ngit si Zion at kinuha ang True Immortal Jade Charm mula sa Spatial Ring. Ang Jade Charm na ito ay halos kasing laki ng isang palad, at kulay mapusyaw ang puti. Ito ay nakaukit at puno ng batas. Walang hanggan ang langit at lupa, sapagkat ang mga tuntunin ay ipinahiram sa langit at lupa. Hayaang paganahin ang anting-anting na ito, at bigyan tayo ng kapangyarihang lipulin ang ating kaaway. Sumigaw si Zion, kinakagat ang dulo ng kanyang dila. Pagkatapos ay dinuraan niya ang kanyang dugo sa Jade Charm at ipinasok ang kanyang mana dito. Sa isang iglap,
Isang pulang sinag ng liwanag ang sumilay mula sa puting jade charm. Isang nakakamanhid na aura ang lumabas mula rito, na parang isang hudyat ng isang tunay na immortal na may kapangyarihan sa mga demonyo. Sa sandaling ito, lahat ng nakikipaglaban ay nakakaramdam ng pagtibok ng kanilang puso sa takot at pagkabalisa. Kumunot ang noo ni Severin at sumulyap sa pulang haligi ng liwanag. Ipinasok niya ang kanyang mana sa kanyang paningin hanggang sa wakas ay nakita niya ang isang figure sa loob. Ang figure ay malalangit, habang ang paligid ay nababalot ng duguan at nakamamatay na liwanag. Mayroon ding isang malinaw na aura ng pamamahala ng pagkawasak na nagmumula sa tao. Hahaha, malapit ka nang mamatay ngayon, Severin. Bulalas ni Zayn nang may mabangis na ngiti matapos paganahin ang kapangyarihang minana mula sa isa sa mga dating ninuno ng kanilang sacred land. Ito ay isang jade charm na ipinamana ng aming ancestor, isang tunay na immortal na nagtatag ng Darkness Sacred Land. Ang kapangyarihang taglay nito ay sapat na malakas upang patayin kahit ang isang tunay na immortal. Ang iyong kapalaran ay naselyuhan na. Sa totoo lang, medyo pinalabis ang mga salita ni Zayn, dahil ang anting-anting ay ilang beses nang ginamit sa nakalipas na ilang libong taon. 20% na lamang ng kapangyarihan nito ang nanatiling buo, na may epekto lamang sa isang kalahating immortal. Gayunpaman, naniniwala si Zayn na si Severin ay parang patay na. Ayon sa karaniwang loika, ang isang level 8 Supreme Paragon ay hindi kailanman makakayanan ang isang full force na atake mula sa isang kalahating immortal gaano man kalakas ang combat power ng Supreme Paragon. Wala siyang ideya na si Gren ay naiwan na malubhang nasugatan ni Severin sa East Plane. Kahit ang isang kalahating immortal ay hindi kayang magdulot ng takot sa mga mata ni Severin. Multo lang pala iyon ng isang tunay na immortal. Napatawa si Severin. Tumakas sana siya ng walang pag-aalinlangan kung may lumitaw na isang tunay na immortal, o kung ang Jade Charm na iyon ay may kapangyarihang tunay na kapantay ng atake ng isang tunay na immortal. Ang banta na dulot ng multo ay hindi kasing lakas ng dulot ni Xavier. Ang husay nito sa pakikipaglaban ay lumilitaw, sa pinakamarami, nakatumbas ng isang kalahating immortal. Nakaharap na ni Severin ang mga kalahating immortal dati, at ang kanyang pinakahuling laban sa isa, na si Gren, ay nagresulta sa malubhang pinsala para kay Gren. Naisip ni Severin na si Zayn ay may pangarap lamang sa paniniwalang kaya siyang patayin ng multo ng isang tunay na immortal. Hindi ka magtatagal sa kakatawa. Galit na tugon ni Zayn, nagalit sa panunokso ni Severin kahit na nasa harap na ng kamatayan. Tuluyan nang nabasag ang Jade Charm, at dahan-daang lumabas ang multo mula sa poste ng pulang liwanag. Itinaas nito ang kamay at naglabas ng isang madugong sibat na nagmukhang ginagamit nito ang banal na kulog ng pagkawasak. Nanginig ang nakapalibot na espasyo dahil sa kakilakilabot nitong aura. Nang itulak ng multo ang sibat, isang malakas na dagandong ang bumalot sa nakapalibot na espasyo. Bahagyang kumunot ang noo ni Severin at nagpahayag. Ituloy mo lang, at isasama kita kasama ang lahat ng Wicked Tribe sa kabilang buhay. Wala na siyang ganang makipagbiruan pa kay Zayn. Dahil hindi niya alam na nilamon na ng mga Unstore si Gren, nilayo ni Severin na mabilis na lipulin ang mga naninirahan sa Darkness Sacred Land bago pa man makialam si Gren. Taglay ang matatag na determinasyon, pinalakas niya ang aura ng kanyang Oculus Blade at inihagis ito pasulong. Sa iglap na iyon, umilo ang espada ng maliwanag at nagpakawala ng isang nakakatakot na ugong. Tinangka pa ring gamitin ng multo ng tunay na immortal ang kulay dugong sibat na hawak niya para harangan ito, ngunit ang level 5 protective divine weapon na hawak ni Severin ay nagpahina sa sibat hanggang sa maging alikabok. Ang kapangyarihan ng Oculus Blade ay patuloy na tumatagos sa multo ng isang tunay na immortal. Ang lakas nito ay kasing lakas lamang ng isang kalahating immortal dahil sa malapantasyang katangian nito. Ang atake ni Severin ay tuluyan itong winasak sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi ito maaaring mangyari. Tumanggi si Zayn na tanggapin na si Severin ay nagtataglay ng isang napakalakas na lakas na kahit ang multo ng tunay na immortal na kanyang nalikha mula sa True Immortal Jade Charm ay sumuko sa atake ni Severin. Habang pinapanood niya ang hiwa ng Oculus Blade na sumusugod patungo sa kanya, nanigas ang kanyang mga kaba at nakaramdam siya ng paggapang sa kanyang gulugod. Nang makabawi si Zayn sa kanyang katinoan,
Agad niyang sinubukang buksan ang kawalan at makatakas, isang pagkakataon na tiyak na tatanggihan ni Severin. Sa isang pag-iisip lamang, tinakpan ni Severin ang lahat ng ruta ng pagtakas sa pamamagitan ng pamamahala ng kalawakan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Zion ay nakulong siya sa isang tumpok ng kumunoy, kung saan ang anumang dami ng pagpupumiglas ay walang saysay. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumunin siya ng takot habang nararamdaman niya ang aura ng kamatayan na papalapit sa kanya. Hindi mo ako mapapatay, Severin. Sigaw ni Zion. Ipaghihiganti ako ni Gren. Ang mga sigaw ni Zion ay nagpakaba kay Severin. Walang gaanong abala, pinakawalan ni Severin ang ilang bala ng kanyang stellar punch at sinira ang nakapalibot na espasyo. Isang malakas na kalabog ang narinig, at ang sinag ng Oculus Blade ay tumagos mismo sa gitna ng mukha ni Zion, pinunit ang kanyang kaluluwa sa itaas na energy core at hinati ang kanyang katawan sa dalawa. Matapos harapin si Zion, kinuha ni Severin ang Oculus Blade at itinoon ang kanyang atensyon kay Carson at sa iba pa, na nakikipaglaban pa rin sa mga natitirang Elder ng Darkness Sacred Land. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at ilang beses na inihampas ang Oculus Blade, na naglabas ng mga sinag ng espada na mabilis na nagpawalang bisa sa mga Supreme Paragon. Sina Carson at ang iba pa ay sumugod para patayin at ibinigay ang huling suntok, tiniyak na ang kanilang mga kalaban ay tuluyang malipol. Di nagtagal, ang mga agresor mula sa Darkness Sacred Land ay napugutan ng ulo. Matapos kumpirmahin na walang nakatakas, mabilis na pinangunahan ni Severin ang kanyang grupo sakay ng airship at itinakda ang kanilang landas patungo sa base ng Darkness Sacred Land. Sa pagkamatay ng kanilang pinakamalakas na natitirang cultivator na si Zion, kakaunti na lamang ang natitirang mga hindi gaanong banta, at wala sa mga ito ang nagbigay ng anumang malaking hamon sa kanila. Hindi tulad ng Wicked Tribe na may base sa Whitebone Mountain, ang Darkness Sacred Land ay walang paraan upang paganahin ang kanilang pormasayon upang magsagawa ng paglaban. Si Severin at ang kanyang grupo ay nakapasok sa mga depensa ng Darkness Sacred Land nang walang gaanong pagsisikap, pinasok ang kanilang mundo ng kuweba at sinalakay ang kanilang silid ng kayamanan. May purpura leaf tayo rito. Hindi naman masama, pahayag ni Severin. At ang tubig mula sa kanilang bukal ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapalakas ng espiritu ng araw ng isang tao. Perpekto ito para kay Dayan at sa mga batang babae. At mayroon pang ilang bakas ng madilim na enerhiya dito. Magiging kapaki-pakinabang ito para sa pagpapatibay ng pundasyon ng isang Royal Paragon. Mabuti na lang at mayroon din akong maitutulong para makamit ni Celine. Tinipon niya ang lahat ng kayamanang kapaki-pakinabang sa kanyang pamilya bago umalis. Pagkalipas ng kalahating oras, bumalik si Severin at ang kanyang grupo sa Midland mula sa Darkness Sacred Land dala ang mga samsam na pumupuno sa kanilang mga bulsa.